Dalawang beses sumadsad sa pinakamababang halaga ng piso ngayong linggo. Ano bang epekto nito sa presyo ng mga bilihin at petrolyo? Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw? Nako Gigi, lampas 61 pesos na ang halaga ng piso laban sa dolyar ngayong linggong ito. At kung matatandaan natin, Lunes at saka Martes, dalawang all-time lows ang tinamaan ng piso kontra dolyar. So ngayong araw na ito ay nagsara ito sa 61 pesos and 48 and a half centavos. At ngayong araw din na ito, hindi lang siguro napansin ng marami, ito ay tumama sa 61 pesos and 75 centavos. Ito na yung pinakamahinang naabot ng piso so far sa kasaysayan. Siguro isipin ng madami, jackpot yung mga kumikita ng dolyar, lalo na yung mga pamilya ng mga OFW. Pero ayon sa mga nakausap nating OFW ay hindi naman daw ganoon na nangyayari. Pakinggan natin ang pahayag na nakausap natin. Kahit naman lumaki yung dollar, tumaas din naman yung mga bilihin natin eh. Kaya wala rin, parang ganun pa rin. Jiggy, dahil sa krisis ay inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lalong bibilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So para ngayong Abril ay inaasahan ng BSP na pumalo ang inflation rate sa 5.6 hanggang 6.4%. Well, gaano ba kataas yan? Ito ang pinakamataas simula noong 2023. At yan ay malayong-malayo doon sa 1.4% na naitala noong nakaraang taon at sa 4.1% nitong Marso. Jiggy. At Gerard, may sinasabi ang mga eksperto na pwedeng gawin ng ating gobyerno para maibsan ang epekto nitong pagbaba ng piso. Jiggy, ang sinasabi ng mga analista, parang ang magagawa ng Bangko Sentral dito sa nangyayaring ito ay itaas ang ating interest rates. Dahil kapag itinaas ang interest rates, babagal yung demand, so hindi rin magiging ganong kabilis yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At pag itataas natin yung interest rates natin, magiging competitive tayo sa investment, sa field of investment sa buong mundo. Dahil kung patuloy sa pagtataas naman ng US at tayo hindi nagtaas, parang yung mga investors doon lahat magpupuntahan. At pag dito sa atin wala nagpunta, lalong babagsak ang halaga ng ating pera. So ngayon, sinasabi naman ng mga ekonomista, kahit magtaas naman ng interest rates ang BSP, hindi instant na bababa ang presyo ng mga bilihin. Pakinggan natin ang pahayag ng isang ekonomista. For as long as you have that blockade of the Strait of Hormuz, and US President Trump appears to be not willing to lift the blockade anytime soon, and therefore that is also exerting upward pressure on global oil prices and also depreciation pressure on several emerging market currencies, including the peso. At Gerard, ano bang asahan natin? Posible ba magkaroon ulit ng oil price hike? Nako Jiggy, mukhang tuloy na. Sa ngayon, base sa 3 trading days, sabi ng mga sources natin sa industriya, pwedeng umakyat ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ang kada litro ng diesel at 2 pesos and 50 centavos naman hanggang 3 pesos ang kada litro ng gasolina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.